Nako, Kuya Kim, make way dahil may rain na tayong itatampok mula sa Pampanga. Diba? Your Majesty! Ba talaga raw mapapaluhod? Hindi dahil para makapagbigay galang, kundi dahil sa sarap ng kanyang buro recipe. Ay siyang tunay, siya nga binansagang buro queen sa kanilang lugar. Atin siyang kilalanin sa aking kwentong Dapat Alam Mo. Mas matagal na nakaburo, mas masarap. Kadalasang gulay o isda ang pangunahing sangkap na binuburo ng mga Pinoy at iniimbak ng ilang buwan. Pero ngayon, ang tuwalya ng baka pwede na ring iburo. Buro Queen. Ito ang bansag ng mga taga-Lubao, Pampanga sa 73 anyos na si Lola Priscilla. Mahigit 2 dekada na kasi siyang gumagawa ng burong isda at hipon. Pero ngayon mayroon siyang itinuturing na bagong specialty, ang burong tuwalya ng baka. 4 na taon na raw niya itong ginagawa. Sariling diskarte ko lang po. Meron pong nagtanong sa akin na kababaryo ko po kung marunong daw po akong gumawa ng tuwalyang baka. Ang sabi ko po, itatry ko po. Natsempuan ko naman po yung timpla, ma'am. Kaya lumakas na po ng lumakas ang pa-order ko. Isa sa mga binabalik-balikan ng kanyang mga parokyano ang buro ng tuwalya ng baka. Nasa 25 kilo raw ng buro ang kaya niyang gawin sa loob ng 1 linggo. Yung mga nirarasyonan ko po sa palengke, dati po 2, 3, naging 6 na po ngayon. Ayon sa food historian na si Christopher Karangian, bago pa man dumating ang mga Kastila, parte na ng kultura ng mga Pinoy ang pagbuburo. Bakit tayo nagbuburo? Kasi tropical country tayo. Yung buro natin, meron tayong inilalagay na nag-activate ng yeast or kailangan meron doon nag-activate din na sugar. Kaya naglalagay ngayon tayo ng kanin at mag-start yung fermentation na tinatawag natin. Mga isda raw ang unang ginagawang buro dahil napaliligiran tayo ng mga ilog at dagat. Kaya maituturing na kakaiba raw ang nadiskubre ni Lola Priscilla na burong tuwalya ng baka. Yung tuwalya, part ng laman loob or ng stomach lining ng baka. Kung titignan natin, yung tinatawag nating tripe or yung tuwalya, kapag binibenta sa palengke, para siyang naka-fold na tuwalya na ginagamit natin. Yung parang towel in English. Kaya naging common na sa atin na tawagin siyang tuwalya. Pinipili ni Lola Priscilla ang tuwalya na walang laman. Nasa 130 pesos ang nagastos si Lola Priscilla sa tuwalya ng baka. Ang mga nabiling tuwalya ng baka huhugasan ni Lola Priscilla. Para makatipid, di kahoy na kalan ang ginagamit niya. Pakukuluan ng 3 hanggang 4 na oras hanggang sa maging malambot ang tuwalya ng baka. Ihiwain niya ito ng maliliit at pakwadrado at ihahalo sa linugaw na bigas. Ibuburo ito sa loob ng 10 araw hanggang 2 linggo. Ang buro ay binebenta ni Lola ng 30 pesos kada takal. Kaya rin nitong magtagal ng 1 buwan. 30 pesos nga lang po, kaya sabi po sa akin ng ibang nag-o-order nanay, paano? Anong kikitain mo dyan sa 30 pesos? Kayo nakakong bumigay ng tip ba? Hindi ko rin po makakonsensya na sasamantalayin ko po yung pag-negosyo ko. Pinapakain ko po yung kinikita ko sa pamilya ko. Ayoko po yung nandadaya ng sobra, ma'am. Masarap daw ulamin ng buro. Igigisa lang ito sa sibuyas at kamatis. Solved na! Delicious. Super sarap. Super manyaman. Hanapin ng tagilo ni Ate Pres. Proud na proud sa kanya ang mga anak ni Lola Priscilla. Masaya po ako para sa kanya na kahit na matanda po siya, nakikilala po yung mga produktong kanyang ginagawa. Sa kabila ng kanyang edad, patuloy pa rin sa pagsusumikap sa buhay si Lola Priscilla at kayang-kaya pa rin daw niyang makadiskubre ng mga bagong recipe. Yan ang kwentong Dapat Alam Mo.